What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Bali ngayong araw nga, nag-dinner date kami dahil ang aking asawa ay nag-crave sa specific na pagkain. Syempre, hindi lang naman pagkatao ko may cravings, siya rin. So pag may nasabi siya sa akin na gusto niyang kainin, pumupunta kami dahil mahal na mahal ko siya. Hala! Saglit nga lang kaming kumain kasi hinabol namin na pag-uwi namin ay bukas pa itong fountain. First time nga lang ni Harry pumunta dito dahil alam nyo ba usually pag lumalabas kami hindi na namin naabutan itong bukas. At buti na nga lang pagpunta namin dito, nandito pa yung mga tropa ni Harrison, talaga namang na-enjoy niya ang pagtambay namin dini. Talaga namang sigaw na ang pagkatao ni Harrison. At dini, tahimik na nanonood ang pangalawang batang mayaman. Nako, kung alam nyo lang, sobrang layas na rin ang pagkatao nito. Pag nasa bahay siya, naiinip siya. Na para bang kasalanan namin na nandito lamang kami sa bahay. Pasensya na anak. At kinaumagahan nga, nagkabiglaan kami ng alis. Dahil sila mama talaga dito sa bukid tumulog. Kasi sabi nga nila, hindi daw maganda pag hindi natutulugan yung bahay. Eh alam nyo naman, sa bayan na talaga kami nakabase. Tapos lately, sobrang naging busy. Nung nawala na nga ng pasok sina Alicia at meron nang hahalili sa kanya sa tindahan, naisipan niya na dito sila matulog. Sabi nga namin, susunod na lang kami para tumambay at magpaaraw ng konti. Iba talaga ang feeling pag nandito sa bukid. Yung parang alam mo hindi ka nagmamadali. Yung parang sobrang tahimik, sobrang bagal ng oras. Kaya naman talagang sobrang thank you Lord kasi may ganito kaming lugar na pinupuntahan pagka gusto namin ng mga ganoong moment ng buhay namin. At dahil nga naisipan na rin ni MG na sumunod dito, so sinabi nga ni Mama na ipasarado na nga doon yung tindahan at pumunta na silang lahat dito. O ba naman? Alam nyo, pag ginagawa namin yun, doon ko talaga nakikita kung gano'n nakalayo yung pamilya namin. Dahil nung una-una talaga, nung nagsisimula pa lang kami sa tindahan, naku, wala talagang araw na magsasara kahit sobrang importante pa ng okasyon. Gagawin talaga namin yung best namin para kahit maka-attend kami sa okasyon na yun, bukas pa rin yung tindahan. Yung tipong gano'n kami kagigil na gigil sa buhay na kailangan may pumasok na pera sa amin araw-araw, hindi pwedeng masiro, ganyan. Kasi kung alam nyo lang kung gaano katambak yung utang namin noon. At sobrang thank you Lord dahil kahit may utang pa man, hindi na ganoon kasakit tulad dati. Hindi na ganoon kalaki tulad dati. Na tipong pagpipikit ka, isipin mo kung saan mo kukunin yung pambayad para dito. May magju-due date na naman, paano na naman ito. Hindi ko talaga lubos maisip na dadating ito sa buhay namin. Na yung tipong kahit walang okasyon, magsasara kami ng tindahan para makapag-enjoy, para makapag-relax at makapagpahangin. Kaya naman talagang todong ipinagpapasalamat ko sa taas kung paano niya binago yung buhay namin. Dahil biglaan nga yung punta namin dito, wala akong ready na vlog so nag-edit nga muna ako sa taas. Pagkatapos ko mag-edit, naabutan ko nga sila kumakanta dito kaya naman napakanta ako. Alam niyo ba kung gaano ako ka-overwhelmed sa buhay pag nakakarinig ako ng music o pag kumakanta ako, naiiyak talaga ako. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling tong luhang to, tong emosyon na to. Pero basta may narinig akong kanta o ako mismo yung kumakanta, naiiyak talaga ako like hindi ko mapigilan talaga yung emosyon ko. Dito, ina-enjoy ko nga lang yung pagkanta. Talaga namang hindi ko napigilan yung luha. Salamat! Sabihin nyo na talagang OA, pero umatake talaga yung sakit ko niyan. Like, ibinuhos ko na lang yung iyak ko. Total, iyak na rin naman ako. Salamat! Tignan nyo naman yung dalawa, tawa ng tawa. Kasi like, okay naman ako nung bumaba. Masaya naman akong kumakanta. Ba't ari tuong nagpakaiyak? Bakit? Naiyak ako sa kanta ko. O, diba? Kahit sino naman talaga magtataka kung bakit aring sobrang saya ko ay umiyak ako. Salamat! Pagkatapos gano'n, dumiretso muna ako dito para pausukan ng batang mayaman dahil nakatulog na nga siya. Sobrang hiyang talaga to sa kanya, lalo na nga pag medyo masama yung ubo niya, maya-maya nagiging okay na siya at lumalakas na ulit. Nang biglang mawala ng kuryente, nagmala Christmas party na naman ang atake namin. Salamat!
Wala kasi kaming magawa tapos sobrang init sa loob ng bahay. Eh di din nagpalaro na nga lamang ako. Dahil alam niyo naman sa mga taong ito, basta't may money, happy. Pero alam nyo, sa bawat gatherings namin, may okasyon man o wala, hindi naman talaga magiging sobrang saya kung wala sila. Kaya naman talagang alam ng Diyos kung gaano ko sila kamahal lahat. Pero tulad ng ibang pamilya, literal na hindi rin talaga kami perpekto. May mga times na nagkakatampuhan din kami, may mga nag-aaway pa dyan, may mga nagkakasagutan pa. Pero isa rin lang din kasi ang kagandahan, at the end of the day, nagiging okay din naman ang mga pagkatao namin. Unless yun nga, lokohin kami, ikwento kami sa ibang tao, yun talaga yung pinaka-red flag sa amin. Ang para sa akin talaga, kung hindi ka na masaya sa trabaho mo or napapagod ka sa trabaho mo, umalis ka. Kasi as much as possible talaga, yung gusto ko, umaalis lang sila sa bahay pero hindi sa buhay namin. Gusto ko kung aalis sila sa amin, magkakaibigan pa rin kami pag nagkita sa labas o nagkasalubong. Kasi yung pinagsamahan namin, yung pagmamahal namin, hindi naman yung biro, lahat yung totoo. Hindi naman yung sa harapan lang namin kayo mahal, tapos pag tumalikod kayo, hindi na totoo yung nararamdaman namin. Literal na sa hirap ng buhay ngayon, hindi na para gawin yung mga ganyang bagay. Kaya para sa lahat ng mga kamarites ko na nanonood sa akin, hindi perpekto yung pamilya namin, pero totoo yung pagmamahal namin sa inyo. Pero alam ko na tao rin kayo at napapagod ang pagkatao. Tandaan nyo na kahit anong maging desisyon nyo sa buhay, magstay o umalis, mahal namin kayo. Kaya para sa lahat ng mga kamarites ko na nanonood sa akin, shower out sa inyo. Totoo yung pagmamahal ko at ng pamilya namin sa inyo. Pero kung aalis kayo, hindi namin kayo pipigilan. Pero sana wag na kayong magbigay ng dahilan para pag umalis kayo, kailangan pa nating magkasira. Sana piliin nyo na kung aalis kayo sa buhay namin, magkakaibigan pa rin tayo. Na pag nagkaroon ng gatherings, anytime pwede namin kayong imbitahan at hindi tayo magkakaaway. Pagkatapos nga ng palaro, dahil maggagabi na nga, nagsimula na nga silang mag-barbecue. At kami naman, pumunta kami ng 12 dahil parang naisipan ko na tara, mag-boodle fight tayo. Bali, bumili nga kami ng iba pang kailangan na pwedeng ihain dito sa boodle fight. Tapos yung dahon ng saging, alam nyo, na pag nasa bukid, saglit lang ma-provide yan. Kaya naman ito, talaga namang napakaganda ng mga dahon. At dito, habang naghahain nga sila, makwento ko nga lang sa inyo saglit. Di ba nga dito sila natulog, tapos tinulungan nila si mamang maglinis. Para sa kanila, banding lang yon. Tapos naisip ko na parang hindi ko pa sila naaabutan, tapos may blessings na dumating sa akin. So ngayon, inabutan ko sila ng palihim nung naghiwa-hiwalay na kami. Alam nyo ba, biglang sinabi sa akin ni Ate Mayet, kayo man din, bakit laging may bayad? And then sinabi ko sa kanya, ate, hindi bayad yan, abot ko yan sa'yo kasi sobrang na-appreciate ko kayo. Pero sa totoo lang, for me, hindi ko talaga siya kinukonsider na bayad. Pag may mga ginagawa silang effort sa akin, nag-aabot ako. Kung yung mga movement nila is way para maparamdam sa amin na nandito kami, sinusuportahan namin kayo, ako naman, yun naman yung way ko para may paramdam sa kanila na na-appreciate ko kayo, nakikita ko kayo. So, madalas talaga ako magbigay on or off cam. At na-realize ko din talaga kung gaano kami kamahal ng mga kamarites namin kasi hindi makapal yung mukha nila. Hala! Hindi, ganun lang din talaga yung way ko nung pag-appreciate ko sa kanila. Kaya mga kamarites, hindi ko siya kinukonsider na bayad. Kinukonsider ko siya na pag-show ko na na-appreciate ko kayo. Isipin nyo na lang na pa-cravings yan ng nanay na mayaman. Hala! Totoo lang din talaga yung kasabihan na pagkabiglaan, talaga namang tuloy na tuloy. Salamat! At dini nga, masaya namin pinagsalusaluhan aring boodle fight. Sobrang thank you Lord talaga sa lahat ng blessings. Abay, dapat kayo rin. Sige na, i-comment na ang cravings dyan at papadalaan. Dali! Sobrang thank you Lord po talaga sa araw na ito. Bukas po ulit, ha? Para sa patuloy na pa-cravings, huwag niyo kalimutan i-check ang ating comment section at baka ikaw na rin ang manalo ng brand new phone. Salamat!